Noon ay may tatlong paring martir, sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na naging biktima ng maling paratang matapos ang sigaw sa Cavite. Sa harap ng katiwalian at abuso ng kolonyal na pamahalaan, tatayo sila para sa katotohanan, hanggang sa humantong ang kanilang laban sa trahedyang babago sa kasaysayan. Edoria, nanhabeyo kay Kunyel. Ang lalaki niyan mukhang may pera. UBS Vetilegig Solution pa. Ang nahugin ako. Debolo Pilitina ng Guamdo ng Telejere. Ang sabi ko, nasa nang iyong pagbabayad ng buwis. Kakapahid ko lang po nung nakarang araw at wala pa pong kita. Mindax! Anong gagawin sa akin? Wala akong pera mo ito. Nasaan ang pera mo? Wala po. Sinungaling! Tama na ho. Parang nyo nang awa. Tama na ho. Ika! Bawa na ho kayo. Tahimik na naglalakad sina Padre Burgos at Padre Gomez, ngunit napatigil sila nang matanawang isang figurang paika-ika ang hakbang. Isang tanawing maghahatid ng kaba at tanong sa kanilang isip. Padre, isa ba yung maligno? Tinanaw ni Padre Gomez kung ano ang tinutukoy ni Burgos, at doon nila nakita ang figurang paika-ikang naglalakad. Ilang sandali pa'y bigla itong nawala ng malay, kaya mabilis nila itong nilapitan. Hindi ito mukhang maligno. Mabilis na lumuhod si Padre Burgos sa tabi ng nakahundusay na figura. Nang matiyak na humihinga pa ito, marahan niya itong inakay, binuhat ang bigat nito sa kanyang balikat at dahang-dahang tinungo ang simbahan. Anong mga yun? Bakit may ginagprote? Bakit may gera? Ako'y nasa parokya? Paglabas ni Sebastian ng silid, nasapol ng kanyang paningin si Padre Burgos na naglalakad papunta roon. Mabilis ang hakbang, baka sa muka ang bigat ng iniisip. Iyong silid, Padre. May dalang gwardiya sibil na gumulpi sa akin, Padre. Oh, Padre Gomez, isa. Halika. Dumating sina Padre Gomez at Padre Burgos sa tabi ni Sebastian. Mahigpit na hawak ni Padre Gomez ang rosaryo habang dahan-dahan siyang upo sa paanan ng kama. Sa kabilang gilid, nanatiling nakatayo si Padre Burgos, tahimik na nagmamasid. Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kuha mo siya ng tubig na may inom ngayon din. Saan mo gusto? Sa chalice? Makalipas ang ilang sandali, nakabalik si Padre Burgos na may dalang baso. Inabot niya ito kay Sebastian at dahan-dahang ininom ni Sebastian ang laman nito. Sebastian Pablo Mendoza po, Padre. Sebastian na lang po. May dalawang gwardiya sibil na lumapit sa akin at siningil ako ng buwis. Nung wala silang makitang pera sa akin, ay sinimulan na nila akong bugbugin. Mga padre, may isang panaginip ang bumabagabag sa akin. Puno ng sigawan, patayan, at mararahas na bagay. O marahil isang tanda na ang galit ng Diyos ay dumadaloy sa mga mapang-akit. Sebastian, magahil hindi mo pa. Ngunit kami ni Padre Gomez sa may sinusulat na isang manifesto laban sa mga kahing bumagaw ng ating mga pagaw. Sa ating wika mo, Padre. Oo, sa ating wika mauna. Ngunit hindi ginagawa. Gamitin natin ang ating wika at pagsulat bilang sandal. Pero Padre, hindi ba makaligal? Lahat ng laban ay nagsisimula sa tinta, bago sa dugo.
Magandang araw siya. Ako po pala si Isabella de la Cruz, isang mananalaot mula sa Maynila. Hanap ko po si Padre Burgos. Si Padre Burgos? Siya po yung nasa loob ng kumbento. Ako po si Sebastian, pansamantalang nanonood sa Kung gayon kayo po pala yung tinulungan ng mga padre, naibalita ko pala sa akin na May sinusulat siyang manifesto laban sa mga private. Hindi ko alam kung maaari kong... huwag kang mag-alala. Ang aking panulat ay para lamang sa katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Saludo! Takdang pakpang na! Pinto na! Viva España! Viva España! Elena, tignan mo yung sundalo yan. Sa tingin mo, ang pagkakatiwalaan natin sila. Siyempre, Rafael, matatapang ang mga Pilipino, pero kailangan nila ng pagkain at respeto. Pero wag mong kakalimutan kung sinong may kapangyarihan dito. Ganda nun oh! Punyeta yung sa akin, pamana! Saludo! Yung sandalong iyon, Isa siyang sarhento, Fernando Lamadrid. Handa ka na ba? Anong gagawin natin? Patungo tayo sa Timog. Sige, Sarento. magandang hapon po. Magandang hapon po, senyora. Ito po si Fernando Lamadrid. Opo, senyora. Ako si Fernando Lamadrid. Pumuna ko kayo. Anong may tutulong ko sa iyo? Maaari niyo po bang bigyan ng tinapay ang aking mga sundalo? Ang iyong kahilingan ay pagkakita. Sa lamang akong babaeng pamalisang sandalo. Isang babae nagmamalasakit sa mga sundalo? Ikaw ang asawa ng Gobernador General. Salamat po sa inyo, senyora. Mga sandalo, ito ang tinapay! May tinapay? Tinapay! Mga punyeta! Ito ang tinapay para sa mga tauhan mo. Maraming salamat, senyora. Hindi lahat ng Kastila ay nakalimutan sa awa. Sana dumami pa ang kagaya ninyo dito, senyora. Course na course na ito. Fernando, narinig kong balak nila taas ng buhok sa inyo sa susunod na buwan. Paano mo nalaman? Huwag ka nang magtanong. Nais ko lamang tulong. Oh, hulog na ang tanong. Ano? Gusto mo ba ako? Ano pong ibig sabihin niyo, Padre? Bakit ko nga lang ang ibig ko sabihin? Hindi po, Padre. Ako rin. Hindi ko nais may mamagitan sa ating dalawa. Batid ko nagugulumihanan lamang tayo.
Siyang tunay, Padre. Siya na mismo nagsabi na hindi maaari. Ano na po, Padre? Wala. Ba't ito magiging matagumpay ang pinaglaban? Diyos ang magiging. Balat ba rin, Padre Zamora? Pera at baraha ang ibig sabihin yan. Panalo na. Wala pala kayo eh. Mula sa araw na ito, lahat ng sundalong katutubo, maging mestizo o puro Pilipino, ay kailangan magbayad ng buwis tulad ng mga mamamayan. Alinsunod dito, tinatanggal na rin ang dating benepisyo at karapatang pinansyal na ipinagkaloob sa kanila. Ang layunin ng kautosang ito ay tiyakin ang pantay-pantay na pagtupad ng tungkulin sa bawat mamamayan sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Sa sino mang tumanggi o sumuway, ipapataw ang kaukulang parusa ayon sa batas. Ang bagong buwis ay magiging patong-patong na pansanin ng bayan, ngunit ito'y utos ng pamahalaan at kailangan tupadin. Ano raw? Buwis, kami na nagtatrabaho wala pang pahinga? Ni wala pang sapat na bigas para sa ating rasyon tapos kukunin pa nila sa atin. Paano na tayo makakaipon yan? Punyeta! Nakikita mo yan? Yan ang ipapataw sa atin. Nagsilbi ako ng ilang taon sa gobyerno. Papatawan na ako ng buwis. Hindi maaari to. Tapos tatanggalan pa tayo ng benepisyo. Bakit nandito kami? Hindi ako pwedeng umalis na hindi kita nakikita. Baka bukas ay hindi na ako kaalis ng buwan. Pero natatakot ako. Bakit kailangan mo sumama sa kanila? Habang ikaw ay malaya dito sa bahay, libo-libong Pilipino kung nakatalis na sa Italy. Miguel, natatakot ako. Hindi ako matapang. Wala akong payamanan, wala akong pangalan, pero sa puso ko, ikaw ang huling kapayapaan bago nigma. Abi Miguel, umalis ka na! Umaasa akong makita pa kitang muli. Isang halik ng hangin ang naiiwan sa iyong mga kamay. Ang laban na ito ay hindi para sa akin, kundi para sa mundong kahit tagal nating ipinagkait. Kung dumating ang araw na wala na ako, makinig ka sa kampana, iyon ang tinig ko. Fernando? Ayan na. Venistimodo ut mi panem aferes. Non sulum panises, solicituum suum. Kapag nalaman ng Gobernador General ang pag-aaklas, ipapadala ka sa Espanya o mas malala. Fernando, hindi ko kakayanin yun. Lalabanan ko lahat ng gera. Basta ang puso mo ay akin, Elena.
Hoy, taxi! Gusto na ang mga sundalo mo. Isa kang ahas. Paano mo nagawang akitin si Elena? Nararapat lang sa inyo yan, mga taksil! Elena? Elena, nasan ka? Bakit mahal ko? Kumusta ka, mahal ko? Ayos na lang ako, mahal ko. Pinatay ko na siya! Fernando. Oo! Siya! Si Fernando ni Madrid! Pinatay ko na siya! Luha! Luha para sa lalaking yon? Elena? Elena? Elena! Uy, ito puta! Elena? Elena, nasan ka? Elena! Elena? Huli ka! Sandaling iho! Pumunta po niya ita. Buksan niyo ang pinto! Madali, buksan niyo ang pinto! Ano yun? Nahanap namin si Padre Burgos. Padre Burgos? Dali lamang. Padre Burgos, ikaw ay aming uulihin at ikukulong dahil sa pagiging utak ng pag-aaklas kasama sa Padre Gomez. Ano hugin yan? Dali! Wala akong kasalanan. Inosente ako. Senyor, balik natin Venomous. Hindi kayong hinakala. Huwag ka nang pumiglas. Sumama ka sa amin. Kumusta man lang yung paramdam niyo? Mabuti naman ako, Padre. Narito ka namin. Wala naman ako nito. Sandali, anong nangyari? Tumansya. Saan sa dadalhin? Wala siyang kasalanan.
Padre! Bilisan niyo ako dalahin. Hindi dapat ako kasama dito! Kung hindi ka dapat dumalo sa bahay, hindi sana kami uluyin. Kailangan nyo ito, Padre Burgos. Diyos ko kayo na bahala sa amin. Halikan mo na namin tayo. Madilim, mabigat ang tensyon. Nakapila ang tatlong pari sa harap ng mga opisyal na Espanyol. Padre Zamora, kinikilala mo ba ang papel na ito? Papasukin ng saksi, si Francisco Zaldúa. Zaldúa, totoo ba nakasama ninyo si Padre Burgos sa pag-aaklas? Oo, Ginoo. Kasama po siya. Dinala nyo kami rito ng walang formal na akusasyon, walang tunay na ebidensya. Ito na ba ang hustisya ng Espanya? Naniniwala akong wala silang kasalanan. Maagang umuusok ang hamog. Ang tatlong pari ay nakagapos. Ang mga sundalong Kastila ay nakahanay. Si Zamora ay tulala, tila wala sa sarili. Padre Gomez, ito ang inyong huling habilin. Pirmahan nyo. Kalmadong isinulat ni Padre Gomez ang mga salitang, "Ipinagkakaloob ko ang aking mga ari-arian sa simbahan at sa mga mahihirap sa Bacoor." Matapos nito, dahan-dahan niyang nilagdaan ang kasulatan. Sa isang sulok ng selda, naroon si Padre Zamora. Nakatingala sa langit, humihingi ng tulong na tila isang batang nagmamakaawa. Nasaan ako? Tapos na ba ang misa, Padre? Napaiyak si Padre Gomez sa tanawing iyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Padre Zamora at marahangay na plus ang kanyang balikat kahit ito'y nakagapos. Kawawa. Wala siyang alam. Hindi siya karapat-dapat na mamatay ng ganito. Tumulo ang luha ni Zamora. Nakangiti na parang wala sa ulirat. Pasensya po, senyora. Wala na po si Sergeant. Ito po. Sino siya, Miguel? Siya ba ang iyong bagong babae? Hindi, Isabel. Asawa siya ng Gobernador General. Niligtas ko lang namin siya. Walang mahilig ko na. Ewan po mo. Teka, Isabel. Bitawan mo ako! Sana maintindihan mo mga responsibilidad ko. Ikaw lang babae sa buhay. Tawarin niyo ako, dapat hindi ginawa yun. Mali ako, alam ko. Wag! Wag! Wag!
Wala kaming kasalanan. Natapos na ang kanilang paghinga. Ngunit nagsimula ang aming pagkagising. Dito sa bagong bayan, umalingaw-ngaw ang katahimikan. 3 tinig ang pinatahimik, ngunit sa bawat pintig ng kampana, muli silang natin. Ang kanilang sakripisyo ay apoy sa dilim na ating pagkaalipin. Hindi sila mamamatay sa ating ganon. Ang 3 pari ay hindi lamang tagapaglingkod ng Diyos. Sila ang diwa ng ating paninindigan at kalakasan. Ang dugo ninyong bumagsak sa lupa ay siyang tutubuan ng kalayaan. At hindi ako titigil. Pagpapatuloy ko kung ano man ang nasimulan. At ito ang magiging daan upang makilala ang inyong Panginoon.